Okay, so welcome back to our AutoCAD tutorial for beginners. This is now my third videos and part 3 na ito ng ating tutorials. Ngayon, video na ito, let's discuss about the layers, about the array, about the ellipse, polygon, fillet, and then the chamfer. So first, set na natin yung ating template. Same template pa rin tayo dito sa ACAD ISO for metric. Okay, enter. Ngayon, let's start sa mga paggawa ng ating layers or pag-add ng ating layers sa ating mga drawing. So, pwede tayong mag-click dito sa section na to, layers. Pwede tayong mag-click dito sa layer properties. Click lang natin ito. Yan. We can add here, new layer, freeze, delete layer, and set current layer. So, click lang natin ito, makaka-edit ka na ng iyong layers. Later on, makikita natin yung importance kung ano yung layer na ito. So, let's try to name this layer as continuous. Okay? And sa layer na ito, you can choose any color you want. Okay. Let's say yellow. Okay. The line type, you can also change the line type, but for now, ito muna yung gagamitin natin na solid line. Okay mo lang siya. And then line weight is 0.40 mm. Yan. Tara, itry lang natin. Okay. So, add another layer. Pangalanan naman natin hidden layer. Yan. And change the color. Let's say green. Okay. Ito sa line type, baguhin natin. I-load lang natin siya. Click lang natin yung load. Hanapin natin dito yung hidden. Yan. Click lang natin. Okay. And then click mo si hidden dito and then okay. Para si hidden na yung line type niya is hidden na. Okay. Next is click natin or using the mouse, right click tayo dito. New layer. Okay. And pangatlong layer natin is si center. Yan. Change natin dito. Red naman yung color natin. Okay mo lang siya. Yung line type, hanapin natin si center. Load lang natin. Ayan, makikita natin dyan. Okay. And then, center. Okay. Yung line weight, click lang natin siya. Ayan. 0.5 naman ngayon. Okay. So, pag marami tayong drawing, nakakatulong si layer sa atin. Lalo na pag gumagawa tayo ng floor plan like pwede natin gumamit ng layer sa door, layer sa windows, and for electrical naman, layers sa feeder line, layers sa convenience outlet and lighting outlet para lang makita natin yung mga object na drawing natin. Okay? So, pag tapos ka nang mag-edit, close lang natin siya. And, punta ka uli dito, makikita mo, click lang natin dito, makikita mo na yung mga nilagay natin na layers kanina. So, umpisan natin. Dito muna tayo, click natin si center. Yan. Pag click natin si center, meaning siya na yung current layer natin or active layer natin. So, pag nag-draw tayo ng line, yan. Click tayo dito. Ayan. Makikita natin, color red na siya kasi yung layer natin is sinet natin yung color kanina as red. Click natin yan. And then, dito sa center niya, draw rin tayo ng line dito. Ayan. Up to dito. So, ito na yung layer natin. Pag zoom natin, ayan, hindi siya solid line kasi sinet natin kanina as center. So, kung masyadong maliit yan, pwede nating lakihan yan. Mag-command lang tayo ng LTS, that is line to scale, enter, and then, change lang natin yung 1 dyan. Pwede natin gawing 3, enter, and makikita natin yung difference. So, mas visible na yung ating center layer dito. Okay? Yan na yung line type.
na nilagay natin kanina. And gamitin din natin yung isa pa dito. Ito naman, yung yellow. Gawa tayo ng circle dito sa kanyang gitna. Okay? 1,000. Okay? Value niya is 1,000. Enter. Ayun siya. Okay? Siya atang malaki. Let's say 500 lang muna. Okay? 500. Enter. So, ayan. Delete lang natin ito. Ayan. Next is gamitin naman natin si hidden. Click natin and then circle din dito. Yan. Dito naman is 100 value. Enter lang natin. Yan. So, kung makikita natin, yung tatlong linagay natin na layer is different line type siya, different color, and yan. Yung makikita natin dito. So, next, gusto kong maglagay dito ng itong circle na to, yung green dito banda, dito at saka dito. Instead na i-copy ko, pwede natin tong gamitan ng array. Makikita natin yung array dito sa modify section. Ito yung array, click lang natin, hanapin natin si polar array. Pag click natin yan, select the object, enter mo lang siya. Okay, specify first point. Sabi niya, click tayo dito sa center niya and makikita natin dumami na siya. Kailangan lang natin is 4 so we can edit this layer. Ayan. Click lang natin, enter. Ayan. Pwede. Andyan na yung in array natin na circle dito. Next, balik tayo dito sa ating layer. Pag click natin dito, meron tayong makikita dito. Okay? Meron tayong makikita dito na on or off. No? Layer, turn on or off yung layer. Freeze or thaw in all viewpoints. And lock or unlock a layer. Pag click natin ito, try natin. Okay? Si center, pag click natin yan, mawawala yung layer na yan. So, as we can see, nawala yung kulay red natin. Yan, nawala. Kasi naka-off yung ating layer. Pag click natin uli, babalik siya into, yan, babalik siya sa ating drawing. Next naman is itong thaw. Yan, ang sabi kanina is to freeze. Mapre-freeze siya, click. Same. Yan. Nawala rin kasi na-freeze yung ating layer. Okay? Next is itong lock. Ano itong lock? Try natin dito sa hidden. Click natin yung lock. Yan. Pag nilock na yung ating isang layer, hindi natin magagalaw yan. For example, gusto nating i-delete. Yan. Try natin. And then, delete. Hindi mo madidelete itong layer na ito. Kasi, nakalock siya. So, balik natin. Yan. Click mo lang siya dito and then balik natin. I-unlock natin para we can edit yung drawing natin. Yan. Yan yung pwede nating paggamitan ng ating mga layers. Okay? So, maganda ito kung marami tayong drawing dito sa workspace natin na tinitignan para hindi tayo malito at saka maging guide din natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, linagyan natin ng line type. Saan natin makikita yung line type? Okay? Ito sa baba. Meron kang makikita ditong line type. Show, hide, or line. Show or hide line weight. Yung line weight pala, sorry. Pag click natin ito, lalabas yung kanyang line weight na sinet natin kanina. So, pag mag-preprint ka, you can also print using that line weight na sinet mo sa inyong layers. So, click off natin. Kung wala dito, kung hindi mo makita yung symbol na ito, click mo lang yung customization. Yan. Makikita mo dito si line weight. Pag naka-uncheck kasi yan, ang mangyayari is mawawala siya dito. So, check mo lang siya and then open mo siya para makita mo yung line weight ng inyong drawing. So, yan yung layer natin. Next naman is paano mag-drawing ng ating ellipse. Pag nagdo-drawing tayo ng ellipse, kukuha lang tayo dito sa ating draw section or the command for that is EL enter. Okay? Ito is ellipse.
Click lang natin and then click tayo horizontal. Okay, let's say maglagay tayo ng 500 na value, enter, and then 500 uli or 250 na value. Yan, 250 na value. Yan. So pag mineasure natin yan, from here up to here, ang makikita natin is 1,000 kasi the first na linagay natin kanina is 500. And click naman natin dito, yan, from here up to here, ayan, yan yung 500. Ito yung 1,000 na linagay natin kanina. So ganyan yung pagdodrawing natin ng ating ellipse. We can also draw ellipse pag klinos natin yung ortho nya. Okay, kukuha tayo dyan ng ellipse na naka slant naman. So that is 500, enter, yan, 1,000, okay. Enter, yan, meron tayong ellipse na madrawing dito. Next, pag alam natin magdraw ng ellipse, dito sa taas nya meron tayong makikitang rectangle. Pag click natin dito sa arrow down nya, makikita natin si polygon. Paano mag-draw ng polygon? Ito ngayon yun. Pag click natin itong polygon na to, yan. And then, maglagay tayo ng sides nito. Let's say 6. Enter. Specify center of the polygon. Pag nag-click tayo anywhere dito sa workspace natin, tatanungin ka ngayon kung inscribe or circumscribe. Inscribe in a circle or circumscribe about circle. So, ano yan? Okay? Ang ibig sabihin yan is, ito lang siya. Okay? Kung circumscribe, yan, yung face to face ng ating polygon yung tinalagyan natin ng measurement. At saka pag inscribe naman is from the center of that polygon up to the corner of that polygon also. Pag edge naman, etong area lang yung nilalagay natin ng nilalagyan natin ng itong line lang na ito, yung side na lang na ito, yung nilalagyan natin ng measurement. So, paano yan? Okay? Pag inscribe, click natin, yan. Makikita nyo, from the center to that corner of the polygon. As you can see, from the center up to the corner. Yan. Yung broken lines na yan. Makikita nyo. So, pag naglagay tayo, let's say 500, enter, yan. From here up to here, i-measure natin, okay, from there up to that one, okay, tignan natin is 1,000. Okay. Next naman is yung polygon natin na may 6 side din, pero ngayon is circumscribe naman. So kung kanina is from the center to the corner, ngayon naman is from the center to that face naman. So 500 din, and we will see the difference. Yan. So pag mineasure natin ito, yan, dyan hanggang dyan, yan, makikita natin na meron siyang point. Kasi ang linagyan natin ng measurement kanina is yung dito papunta dito. Yan yung, okay, 1,000 or yung 500 na input natin kanina, kasi from the center to that face lang ng ating polygon. Next is yung edge naman, edge. Okay? Kanina ito siya. Dito sa edge length natin. Paano ba ilagay dyan? Okay. Simple lang. Na tayo dito, polygon. Okay? And then 5 naman. 5 sides, enter. Okay? Pag click mo yan, lalabas agad yung circumscribe or inscribe. Huwag ka muna mag-click. Tignan mo dito sa baba, meron kang makikita dito sa command line natin na edge. Pag click mo yan, yan. And then, specify mo yung first point, maglalagay ka ngayon ng value ng ating edge length natin. So, let's say 1,000. Okay. Enter mo. Yan. Meron ka ng value ng polygon na may 1,000 dito. Okay. Hindi siya na sentro. Ulit natin. Click mo yan.
click mo dito hanggang dito, yan. Makikita natin 1,000. Okay? Sorry, medyo ano lang. Ulitin natin, yung naka-ortho kanina. Polygon, ayan. 5 side, enter. Edge or E, enter. Yan. Click mo lang siya. Let's say 1,000. Enter. And measure natin. Yan. Up to that one, that should be 1,000. Kasi yun yung linagay natin kanina. Okay? Yan, pag edge. Dito, ang kagandahan dito sa polygon, we can also draw, yan, a polygon with 4 sides. Yan ay square. Diba? So, click natin. Yan. Inscribe or circumscribe. Yan. Maglagay tayo ng 500 na value. Ayan. Makagagawa ka ng square natin. You can also draw polygon with 3 side. Okay? 3 side that is consider as triangle. So, click natin. Ayan. Gawa tayo ng polygon na may 1,000 na measurement. Ganyan yung paggawa natin ng ating mga polygon. So, kung gusto mong gumawa ng 8 side, 9 side, and so on, you can use the polygon. So, after yung polygon na yan, next is yung dito pa rin sa modify section natin, yung tinatawag natin na fillet. Rounds and fillets are fillets, the edges of object. So, dito, ang gagawin ni fillet naman, ang role ni fillet is gagawa siya ng arc dito sa mga edge ng ating mga polygon kung kailangan natin sa drawing. So, gamitin natin fillet dito. Okay? And then, sa baba, yung radius, click natin yung radius. Kung ilan yung radius, let's say 100, enter mo, and then click mo na yung object. For example, dito tayo sa square. Okay? Dito at saka dito, i-click natin para magkaroon ng fillet dito. So, ang mangyayari is ito, pag click ko yan, tsaka click ko yan, meron kang smooth curve na mabubuo dito sa ating edge. Kanina, edges ng ating square. Okay? So, ulitin lang natin, dito yung fillet, or you can command that as F-enter. Okay? R-enter for the radius. Ayan. R-enter for the radius. And then, maglagay ka ng radius mo, enter. You can also trim or no trim that edge. Okay? So, T-enter. Subukan lang natin. Okay? Lalabas itong mode option natin. Okay? So, pag sinabi nating no trim, ang mangyayari is ito siya. Click natin dito. Tsaka dito. Yan. Magkakaroon siya ng smooth curve dito, pero hindi mawawala yung edges nito. Kasi we select the no trim option kanina. Okay? So, once more, fillet tayo. Okay? Dito sa baba, select naman natin yung trim. Dapat is no trim. Trim muna tayo. Select natin yung polygon. Yan. Pag sinelect natin, yung radius din, select din natin. Let's say 1,100 din. Enter. And then, select natin dito. Ang mangyayari is, yan. Yung 2D select to the polyline, buong edges na yung kanyang minsanan na siyang mag-fillet. Click natin, ayan na yung mangyayari sa ating object. Okay? Yan yung si fillet. Pagkatapos ni fillet, meron din tayo ditong, okay, click natin to, down arrow nito, yung chamfer. Okay? Ito naman, yung chamfer na to, instead na arc yung mabubuo natin or magagawa natin, ngayon naman is hindi arc, kundi lines lang siya. Okay? Slant line. Okay? Gamitin natin chamfer, and then instead na radius kanina, ang nangyari is angle na, or distance naman tayo. Ito muna tayo sa distance. Okay? D-enter. Pag distance, dito hahanapan ka ng dalawang distance. So, for example, dito tayo.
Okay? From this one up to this one and from this up to this one yung hinihingi ng distance. So, let's say 100, enter, tsaka 100 uli, enter mo. Click natin yung ating i-chamfer. Ayan. So, ang nangyari is ito yung fillet natin kanina, smooth curve. Yung chamfer naman is ito siya. Okay? You can also do the trim or no trim, and you can also do the poly line. Okay? So, click natin yan, si chamfer, CHA pala, pag gusto mong mag-command ng chamfer or shortcut keys is CHA. Okay? Yan. Polyline. Okay? Distance. Enter. Tsaka enter natin. Yan. Magiging yan. Or ito. Magiging ganyan yan. Makikita natin, macha-chamfer yung mga edges pag pinolyline natin. So, chamfer dito. Yun naman is angle. Okay? Click natin. Ilan yung angle. Same din. Ayan. Pag ginamitan natin ng angle na yan. Okay? So, ayun lang yung ating video for today. Yung paggamit natin ng layers, array, ellipse, polygon, fillet, and then chamfer. So, hanggang sa susunod nating videos, please do like and subscribe para sa ating YouTube channel para ma-notify ka kung meron akong bagong upload, kasi it is a series of videos para sa mga nagsisimula pa lang mag AutoCAD. So, see you in our next videos.